Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio! Yes, yo! Yahoy! Naku, magandang umaga po sa lahat mga kaibigan. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, syempre. Ako po inyong lingkod, Juvie de Guzman, at talagang maswerte ho tayo ngayong araw na ito. Dahil alam nyo naman, blessing ho para sa akin na magkaroon ng mga bagong kaibigan, mga lumang kilala, mga tipong ganon. Yun ang blessing sa akin, puro mga tao, puro mga tinetreasure natin yung mga taong alam nating maraming kaalaman. At hindi lang ho yan ha, very challenging po para sa amin ni Attorney Ferdy Topacio ang makitang muli ang mga taong aming hinahangaan at pinagkakatiwalaan. Ayan. At ngayon mga kaibigan, syempre, hindi na natin patatagalin dahil alam nyo ho, itong tao na to ay nakakasama natin sa ibang mga lakad. Pero this time, ay sinolo natin siya. Talagang ibang lakad eh. Let's welcome Mr. John Lesaca, the advocator. Yan. Good morning. Good morning, Juby, sir. Ako'y hindi de kampanilyang abogado at gwapo tulad ni Attorney Ferdy, ha? Pero Opo. ako'y nagpapasalamat at ako'y naimbitahan ninyo dito sa programa ninyo. Opo, ganun ako eh. Pag may naispatan akong mga challenging personality talagang ini-invite natin anywhere I go. Kasi alam nyo naman yung ating trabaho, di ho ba? Kung saan-saan tayo napupunta, kung saan-saan tayo nakikisalamuha, di ba? Pero Sir John, very fortunate ako at dahil nga dun sa dating congressman ay nakita po kita at hoping siguro next week siya naman, no? Oo. Di ba? Mapagbibigyan ko kayo. But anyway, alam mo Sir John, bakit napunta ka sa ibang larangan? Kasi alam ko po kayo po isang musician. Yan. Yes, that's true. At napanood ho namin ang inyong mga tugtog mismo sa pelikulang ginawa, no? Sa Metro Manila Film Festival, lalong-lalo na ni Attorney, the producer, Attorney Ferdy Topacio. Yes, oo. Ano lang man, ako'y nais ko lang naman tumulong. Alam mo, kaibigan naman natin matagal na si Opo. Attorney Ferdy. Sabi nga niya, kung pwede ko raw lagyan ng kaunting violin music score yung sine. Opo. Kaya ako Kaya naman ang nagtagumpay happy ko. siya. Alam mo naman si Attorney Topacio, parang ang hirap tanggihan ng taong yan, no? Ang daming Pag ginagawa humiling, parate. pag humiling talaga. Hindi, talagang ako At saka mabait mabait. Yeah, Attorney. iba talaga. Alam mo, may mga tao talagang ang karisma. Pag nagsalita, pag humiling, wala kang atras no? Tama. At syempre, tayo naman po ay nagpapasalamat dahil isa rin kayong parang gusto nyo Ano ba bakit may mga cancer kayong mga naiisip tungkol dito sa sa mga PWD, sa mga elder? Ano ibig sabihin nito? Well, unang-una, Juvie, tayo naman ay, hindi na tayo bumabata. Opo. Nakita niyo naman, maputi na ang buhok ko. Pero sinabi nyo cancer specialist kayo, palliative care. Yeah, Yan. dahil ang tinutulungan ko rin ngayon sa mga advocacy ako. Opo. Yung mga cancer patients. So, hanggat pwede, I raise funds for them. Okay. Tapos, alam nyo, hindi naman kailangan na magkaroon kayo ng cancer para mag-care kayo. Ayun. Diba? Oo nga, tama. Mahirap yun. Pag nagkaroon ka na ng cancer at saka lang kayo magiging involved sa ganyan. Yan. Mahirap yun. We do not wish that on anybody, di ba? Opo. Ang gusto natin, alam mo, hindi naman kailangan lahat pera ang ibibigay That's true. Alam mo yung makisama ka lang na lagyan mo lang ng akbayan mo lang. Opo. Sabihin mo lang, kaya mo yan. Importante sa mga cancer patients yan. Dahil ang tingin pa rin ng karamihan ng tao, pag nagkaroon ka ng cancer, death sentence na yan. Oh. Oo, yung wala na, goodbye ka na, gano'n. You know, because of you, naalala ko po si Mother Teresa, no? I was only first year in college sa FEU.
Ako po kasi, ang advocacy ko talaga, kagaya rin ng ginagawa po ninyo. Ay, mabuti. Oh. Alam niyo po ba, ang mga kaibigan ko po, mga bishop, mga monsignor, na pag nasa Japan po ako, sila yung mga kalab letter ko, kasulatan ko, no? Pag umuwi naman ako ng Pilipinas, I see to it na habang nag-aaral po ako, nagpupunta ako ng Home for the Aged, dito sa may Pretil, alam niyo po ba yon sa Pretil? Yes. Pumupunta ako dyan, tapos yung mga unwanted child, yung mga children na basta na lang, abandoned, yung mga abandoned children. At hindi lang po yan naranasan ko rin maglaban ng damit ng mga elder doon. At because of I knew how to sing, so kinakantahan ko sila. Lalo na yung mga House of the Dying. Oo. Ganon, kinakantahan ko sila. Ganda nun. Ganda Yun nung po yung, ginagawa mo. kaya sabi ko po, parang naalala ko sa inyo yung sarili ko na ginagawa ko to nung araw. Parang ganun eh. Kaya pala nagsama tayo ngayon. Yun. Sa At hindi lang programa yan. ito. Baka because of this, makasama natin si Atty. Topacio. Gagawin natin yan. Itutuloy natin yan. You know why? I've been hunting places where to do concerts Yes. na hindi po kailangan magbayad ng malaki. I got a place already na kung saan ina-accommodate ako. All I have to do is to partnership with the government officials like barangay, mga LGU. mga LGUs, mga congressmen and senator. Sabi ko, madali ito, sabi ko gano'n. Mabuti, magandang project yan. we can do it for you, with you, no? Sure. Tulungan niyo po ako. Anyway, bukod dyan, ano pa po yung ginagawa ninyo, Sir Jan? Bukod Well, dyan. ako nga, sabi ko nga kanina, huwag naman Sir John, ikaw naman. Sige po. Diyan lang. Sige. Jan. Bukod doon, bukod sa sa cancer advocacy ko. Ako sabi ko nga kanina, hindi na ako bumabata. Opo. So, ngayon na senior citizen na tayo, we start caring also for senior citizens. Dahil alam mo, maraming issues ang senior citizen eh. Ang problema kasi diyan nung una, very productive members of society tayo. Yeah. Tapos bigla ka na lang after reaching a certain age na biglang nagretiro ka na o kailangan mo na mandatory retirement. Opo. Wala ka na ginagawa, wala nang trabaho, wala nang income in short. Pero Sir Jan, Jan, napapansin ko parang mahal na mahal ka ng family mo. Kasi medyo maganda pa yung aura. Ganun ba? Am I right? Am I right? Well, oo naman. Pero ang malungkot niyan, meron kasi akong ilang kilala na parang nagiging unwanted na siya sa kanyang mga anak, unwanted na siya sa yung mga dati niyang ka-relationship, unwanted na siya sa kanyang mga kapatid, nang siya'y mawalan ng trabaho. Ganun na, maraming ganyan Maraming ganyan ang sitwasyon. istorya, di ba? Oo. So, ano yung maganda nating maitutulong para sa kanila? Actually, well, a lot will depend on government, di ba? Dahil mga ahensya ng gobyerno, rin yan na karamihan nagbibigay ng livelihood eh. Di ba? Meron tayong Department of Labor din. Yes. Meron din tayo mga DSWD, all these government agencies. Pero siyempre, sana makatulong din ng private sector dahil yung mga malalaking kumpanya natin, yung mga Taipan natin, yung mga magnate natin dito, alam mo, hindi naman kailangan na skilled na heavy labor ang gagawin dahil matanda na nga. Opo. Pero pwede naman yan, alam mo yung wisdom, yung experience ng mga nakakatanda sa atin, magagamit mo yun eh. Hindi naman kailangan nagbubuhat ka ng sako ng bigas. Yeah. Meron yan desk job na pwede planning, mga conceptualization, pag-iisip ka ng bagong project. Maraming pwedeng gawin dyan for seniors. Yeah. Alam niyo po, kahapon, Oo. na-amaze ako sa bagong magandang opisina ng OSCA in Quezon City. Ako Okay. hindi ko pa napupuntahan yun. Bago na pala. Yes, bago na pala. and syempre, na-amaze ako kasi, unang-una, doon sa OSCA, meron silang 3 PWD na empleyado. Mabuti. O, di ba? Mga volunteer yun. Tapos, meron din silang mga empleyado ng mga elders na nakakatuwa, di ba? Oo. Bukod doon sa mga regular employee na malalakas,
mga ano pa, mga hindi pa sila retired, mga tipong Tama. ganon, Oo, no? oo. Babatiin ko lang eto si Sir Reggie Reyes, si Edna Mangusing, ayan, mga main employee sila ng OSCA. At of course, si Pino Michael, Judifer Bernabe, si Gary Basilio, William Lamsen ng Information Desk ng OSCA sa Quezon City Hall. At not only that, meron sila na nakilala ko si Ryan Rap. Ano siya, yung magaling kumanta at nagra-rap. Ganun. Pero dun siya sa parang database section. Ang nakakatuwa, alam niyo po ba, before kasi I used to attend ng mga press con sa Diamond Hotel. Na-disappoint ako sa isang senador. Existing pa rin siya ngayon. Pero hindi ko gusto yung sinabi niya. Kasi sabi ko, Ano sabi? Senator, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Yeah. Sabi ko, Senator, hindi po ba po pwedeng isabatas po ninyo na no age limit dun sa mga job hiring? Lalong-lalo na po kung sila po ay may kakayanan pang magtrabaho. Alam mo, sagot niya sa akin, alam mo, Juby, kapag ang elder is elder na, dapat mag-retire na sila. Ganon? Ginanon niya ako. Tapos sabi niya, kasi maraming mga kabataang bagong graduate na sila yung dapat na pumasok sa trabaho. Pero Senator, sabi kong ganun, alam niyo po ba, kasi galing ako ng Japan matagal din ako doon, pinapractice ng mga Hapon na hanggat kaya mong magtrabaho, any job, opportunity, Tama. will do. Diba? Kahit sa ospital nga lang, yung maglinis-linis ka lang ng bed, diba? Maglinis ka ng mga flooring. So, sinabi ko yun sa kanya. Tapos sabi niya, ay, basta ayoko nun, sabi niya. Basta pag sila retired na sila. Ginanon ako. Sabi ko, ganun ba, Senator? Mula nun, hindi ko na siya binoto. Hindi, ang point ko lang. Hindi niya siguro na... Masakit. Oo, bukod dun. Parang hindi siya tatanda, di ba, yung Hindi, salita tsaka niya? anong klaseng public servant yan? Kung Correct. Hindi mo iniisip yung public. Correct. Hindi ba? Mamaya bubulok sa'yo kung sino siya. Sige. Gusto ko malaman kung sino yan. Pero yun nga dahil, di ba, sasabihin nila pag nangangampanya sila, Yun. mahal ko kayo. Ang mga Ayan. matatanda, di ba? Yung kinabukasan nyo, yung kapakanan ninyo, ano yan, na isa sa puso ko yan. Opo. Tapos hindi pala. Yeah, hindi pala. Paano naman tayo niyan, di ba? Actually, John, disappointed ako sa ilang mga politiko na nagpapakitang gilas lamang at hindi totoong tao. Uy, masyadong naging politiko na. Wala nang inisip kundi yung pangsarili. Di ba? Correct. Kaya nagiging Nararanasan attitude... mo rin ba yung mga ganong... Ay, oo naman. Kaya nagiging attitude ng karamihan ng tao na, may dayaan na naman dyan. Ay, parating may corruption. Ganun na Wala nangyayari. nang tiwala, di ba? Wala nang tiwala. Yun. Di ba? Totoo. Kaya napakahirap niyan. Yun po yung isang disappointed ako. Pero, nanghihinayang naman ako dun sa senior citizen naman na pumanaw. Kasi nakiusap ako sa kanya for the opportunity ng senior citizen. Kaya nga lang, syempre, umokay siya. Ang problema, siya yung hindi naging okay kasi nga nawala siya. Yun. Ibig sabihin, may mga politiko pa rin na nakaupo. Sana na yung sinasabi nila, dapat practice what you're saying. Kasi nangyayari puro pambobola. Kanina naman, nanita na naman ako, eto na naman ako. Alam niyo mga kaibigan, ang isang Pilipino, para sa akin kung ikaw ay tunay na nagmamahal sa bansang ito, dapat concern ka sa anumang dapat gawin ng isang tao. Kasi yung iba, pakitang tao lamang. Ayan, kayo po, ano pong masasabi nyo na dapat kasi kapag mali, sisitahin natin. O kaya tatapikin natin, ate, mali po yan. Tama. Ganun kasi ako Oo. Kahit yung alam nyo po ba yung nagrarayot na sumpak yung ay, inano ko yan, nilagas ko. Naawat mo sila. Nilagas ko talaga. And then, after that, wala nang naulit. Kasi ako, ang akin lang kasi, pag ikaw ay Pilipino na nakatira sa Pilipinas at pinanganak sa Pilipinas, you are the real Pinoy. Yes. Yun yung tunay. Oo. Hindi kagaya ng mayor na, ewan natin, hindi ko alam. Puro ganun sagot, hindi ko alam. Pero, alam nyo po, kailangan magkaroon kayo ng participation para sa mundong ito. Kasi kung kayo po ay Pilipino, pero nakatunganga lang at walang ginagawa sa mundo,
at wala kayong naitutulong kundi pamemerwisyo sa ibang tao, alam nyo na yung klase ng pamemerwisyong ginagawa na iba, di ba? Hindi po kayo magiging fruitful in the future. In short, hindi mahal yung bansa. Diba? Hindi niya mahal yung bansa. Diba? Well, ako, ang investment ko lang naman po, kaibigan, na naging thankful ako sa Panginoon kasi ultimo presidente ng Pilipinas, pag nakita ka, hinahag ka. Yun yung sinasabi mo. Yes, oo. Joey! Gaganon sila sa akin, hinahag ka. Di ba, yung touch lang eh. Yung ano na yan. kahit Just a yung ganun simple lang. gesture na ganun. Yes, Diba? oo. So, ang sa akin lang, maging maging makatotohanan tayo sa ating mga sinasabi. Oo. Hindi puro salita. Ay marami din tayong nakakasalamuhang may mga ere sa katawan, pero hayaan na natin kasi may mga tao talagang ganun eh. Oo. Ang kanilang ere ay hindi nila maibababa, lalo na kung malaki ang sweldo nila. Di ba may ganun? Oo. At saka alam mo, Jovi, alam naman ng tao ito, public service is a public trust, hindi public mistrust. Yon. Yun ang nangyayari, yung mistrust na umiiral eh. Mahirap yung ganun. Kaya ako, base sa aking karanasan, kaya lang medyo, alam nyo minsan kapag nawalan ka ng isang inspirasyon, kagaya ng aking tita, kasi matagal din tayo sa Radyo ng Bayan that time, no? Siyempre, government station yan. Hindi ko ma-imagine, nagagawa ko dati 4 hours sa isang programa, 4 hours, mag-isa lang ako. Wow, marathon. Pero alam nyo po, iba talaga yung kasama mo yung nag-mentor mo eh, nagtuturo na sa'yo. Kasama mo syempre. Tapos biglang nawala sa'yo. Doon ako nalungkot. Parang nanay o tatay mo rin yun. Yun, yung ganon. At isa lang po ang masasabi ko, magpasalamat sa isang John Lesaca. O, di ba? Ayan. Paano kayo natuto sa inyong mga... Hindi. Alam kong ayaw mo nang pag-usapan yung music, pero isisingit ko lang, Sir John. Alam mo, ako po'y singer ng Jerry Matias and his orchestra. Uy, kaibigan ko si Jerry. Yan. Ako po'y mga awit dati sa Eduardo's Music Lounge. Panahon nga natin yun. Yun. Pero bata ka pa eh. Hindi Ako ka po naman... yung front act. Ganun ba? Siyempre, front act I ako. see. At kasama ako nila Dulce. Yung mga panahon na yan na ikinalugod ko na rin mga kaibigan kasi bakit kamo? Kahit na front act ako, kasi ako nga yung bata dun sa grupo, di ba? Andyan si Didit Reyes, Leo Valdez. So, di ba ganun? Oo. Ang sarap. Yun nga sinasabi ko sa'yo eh. Ang investment natin, mga kakilala. At kilala ka. Oo. Hindi yung kilala ka lang dahil may kailangan sa'yo. Yun. Ganun yung Pero alam niyo po, thankful tayo eh. Kasi bakit kami magkasundo ni Caperdi, ni Attorney Ferdy Topacio? Kasi magaling siyang kumanta. Tama, mahilig sa music. Kumanta. Mahilig sa music Ayun. si Atty. Talagang pagdating sa kantahan, kailangan hindi, sasabay tayo. Pero hindi na tayo ganon na, alam mo yung taong, meron akong compose ni Hill Cruz na bayad. Bayad yun Hill Cruz. Ang problema, dahil sa nawala nga yung manager ko, alam mo, pag wala talagang gumagabay, kaya sabi ko nga dun sa mga anak, alam nyo po, pag nawala ang mga magulang ninyo, dun kayo magsisisi. Yun yung gabay nyo di ba? Tama. Yung iba, nag-iiyakan kung kailang wala na si nanay, wala na si tatay. Nagsisisi. Nay, mahal kita. Tay, mahal kita. Pero, eto na ang malungkot. Sabi ko dun sa sa burulan. Tumigil na kayo sa kaplastikan ninyo. Sabi ko, paiyak-iyak kayo sa nanay at tatay ninyo. Nung buhay yan, nakikita ko kung paano ninyo itrato ang nanay at tatay ninyo. Oo. Yan ang dapat ninyong ingatan. Kaya habang buhay pa sila. Di ba? Dahil pag wala na, tapos na yun. Yun. Habang buhay mo naman pagsisisihan lahat yan. Yun. Yung At konsensya, time will come, yung di ba? konsensya. Time will come, tatanda ka rin. Tama. At gusto mo bang gagawin sa'yo yun? Yun, ayoko. Oo. Ayoko. Pero sa iyong karanasan, alam mo, hindi matatapos ang karanasan mo kasi nga, napakarami kong alam sa'yo.
Ganun ba? Opo. Pero, Nakakatakot, ha? hindi naman. Alam mo, minsan, kahit nga si Boss Dennis Antenor, kita mo naman yan, matagal na matagal ko nang sinusubaybayan niya. Akalain mo, dito ko pala makakatagpo. Di ba? Nalubhasa. Di ba? O, di ba? Yun yung mga something na nakakatuwa. Alam nyo, ang paghanga, hindi kailangan na pareho kayo ng linya Basta hinangaan mo ang isang tao, dapat let them know na hinangaan mo sila. Huwag mong ipagkait na humahanga ka sa kanila. Why? Kasi yung ibang tao, humahanga lang dahil may kailangan, di ba? Yun. O kaya inggit. O kaya naiinggit, Oo. sisiraan ka. Pero alam nyo po, hindi po kayo magwawagi sa mga taong tunay na nakakaintindi sa musika. Ayan. Oo. Pero Sir Jan, alam mo ba kung sino mentor ko sa pagkanta? Sino? Bing Rodrigo. Aba, si Bing. Opo, over a cup of coffee. Talaga. Sabi niya, ay nako Juvie, imbis na mag-artista ka, totoo yun huwag ka nang mag-artista, kumanta ka kasi hindi ka maluluma dyan. At yun ang nagamit ko abroad. Can you imagine? Oo. Di ba? Palagay ko, mahusay ko umawit. Ay, hindi po. Ala, kailangan mag-jamming tayo minsan. Yes. Ayan, kasama natin si attorney. Si attorney. Hindi, talagang meron tayong lakad. May upcoming show kami na gagawin dito sa Caloocan Municipal Hall. Yan. Okay. Sa ngalan po ni Mayor Along Malapitan at ni Councilor Divina, sila pong nag-request. Thankful naman ako kasi inaprubahan naman po ni Attorney Ferdy Topacio. And by next month, yan, will happen. That's good. Congratulations. Yeah. At syempre, hoping kasama ka namin. Tingnan natin. Basta available lang. Yes, schedule. yes. Naman, yun nga ang mahirap nga. Bilang senior citizen, kailangan maghanap ako ng ibang trabaho. Pwede. Pwede. Alam mo na kasi, ang hindi nare-realize ng tao, yung senior citizen, habang patanda ka na patanda, nagiging PWD ka rin. Dahil Bakit? nahihirapan kang maglakad na. O kaya, nadapa ka, nabalian ka ng binte. Ayan. Okay, ipagpapatuloy natin yan, Sir John. Dahil sa ating time check muna tayo at ilang paalala mula sa ating himpilan. Ang oras, mga kaibigan, alas 11:25 ng umaga. Yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo, Topacio! Yahoy! At syempre kasama rin po ang inyong lingkod, Juvie de Guzman. Nako, alam niyo ho, marami ho tayong babatiin pero pasensya na ho kung hindi ko man kayo mabati yung iba, no? Dahil ito po yung pagpapasalamat lamang dahil patuloy silang umuugnay sa ating mga pinupuntahan at ginagawa. Salamat po sa inyo, lalong-lalo na yung mga avid listener and viewers ng DWIZ 882 at ng Aliw Channel 23. Lalong-lalo na ang Yes, Yes Yo, Topacio. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, pagbati pinapaabot natin kay Emilia de Makiling, kay Tisoy ng Pampanga Street. Salamat sa inyo, Angie Valimento. At yung apo ko, magbe-birthday na, 7. Si Pretty Marian Valimento. May apo na ako sa pamangkin. Hindi pa ako lola sa anak ko. Grabe. Ay, mag-asawa ka na. Sabi nga, paano mag-asawa? Wala daw girlfriend. Anyway, salamat din kay Elma Muros. In the future, makakasama natin at magiging bisita rin natin dito. Freddy Oredina, Lori Uy, Christopher Cruz, of course, kay Tito Nel, Lemmy Rojas, band na si Heart and Soul Band, thank you so much. Kay Patrick Roquel, Clarissa Medjavillo, salamat po sa inyo. Jen Halandoni, Junlin Jeronimo, Emil Vente, Don Garcia, at syempre, Sir, bumati ka rin. Yan, bati ka rin ng mga friendship mo. Ganun ba? Lahat ng mga kaklase ko, UP High Batch 71. Ayun. UP Elementary School 67. Hindi At ka of umalis course, doon, Oo. Tsaka ang aking, of course, mabuting may bahay, si Marilu. Ayun. Hi, Ma'am Anak, Marilu. si Christine, yan. Ayan. Sabi ko na nga ba Inspired ka talaga sa pamilya mo. Okay. At hindi lang yan, mga kaibigan, alam nyo ho, tayo po'y nagpapasalamat kasi nga medyo
advocate, kita nyo advocator na, musikero pa. Wala tayong magagawa. Talagang music yung dapat natin pagdaan. Music is life. Yeah. Hindi, alam mo kasi, ganito nangyari sa akin eh. Gusto ko lang i-share sa'yo alam mo The Good Guys, yung may grupo sila eh. Oldies but Goodies. Napapakinggan mo yun? Oo, maraming Bayani grupo yan eh. Casimiro, basta may umangkin pa nga sa akin doon eh. Yan si Juvie de Guzman, anak ko yan sa labas. That time, malakas pa yung mami ko. Diyos ko, nagalit yung mami ko. Ako, hindi biro yun. Pero pinaliwanag ko naman, ganyan talaga sa showbiz eh, no? Talagang batuhan ng kahit hindi totoo. Ayun, sa showbiz, madalas kasi, fake news talaga, di ba? Kailangan talagang pagandahin ang isang maganda na. Papangitin ang isang pangit talaga. Yung mga tipong ganon. Sir Jan, ikaw naman sa karanasan mo, pasensya ka na, mahilig akong gumalang. Ganun talaga, ayan mo na. Ako, batang Bulacan yan. Okay. Sa Bulacan po kasi talagang ganun kami, no? Kahit mga bata sa amin. Magagaling magtagalog ang mga Bulakenyan. Mahilig akong mangopo. Okay. Anyway, gusto ko lang malaman din, ikaw ba, naranasan mo kaya yung naranasan kong tumugtog sa mga iba't ibang lugar? Hindi lang yun. Experience-wise. Kwentuhan ko kayo ha. Sige po. Lalo na yung ang daming, mga milyon na nakikinig dito at nanonood sa ating DWIC na ito. Alam niyo, nung una kasi, nagsimula ako, 5 years old, nagbubilin. 5 years old? Oo, nahiligan ko talaga. Okay. Ngayon, nung nag-high school ako, nahilig din kasi ako sa gitara eh. So, nagbabanda ako high school. Tapos, parang ano tawag doon, yung schizophrenic ang dating dahil classical ka sa araw, tapos sa gabi, rock music ang tinutugtog, no? So, iba. Nagra-rock rin pala, Oo. So, nung nagbanda kami, alam nyo naman noong araw, hindi katulad ngayon, yung mga banda may PA pantagabuhat ng lahat. No? Kami nung kanya-kanyang buhat, pati yung speaker, yung mga drum set, ganyan. Talaga bahala rin. Oo. Alam mo, kung unang pwesto namin, para mahasa lang kami, sa isang maliit na bar sa ilalim ng tulay ng Libertad. That time. Alam mo kung sino ang ka-alternate namin? Yung mga sexy agogo dancers na nagagaganyan. Sabi ko, Jesus, Mario Joseph, ano ba to? Inabot mo pala yung ganon. Oo, inabot ko yun. Pero nung araw, okay lang yun kasi trabaho talaga. Oo, trabaho. At saka gusto namin makuha yung experience. Yes. Dahil experience, at yung experience na yan, hindi ko makakalimutan din yun. Dahil noong isang beses, tumutugtog kami, nagbubilin din ako doon sa banda at saka gitara. Ayos yun May isang nakainom na pulis daw siya. Nire-request niya. Kantahin ko daw. Kantahin, Hindi tugtugin. Kantahin. Yung My Ginawa ka Way. singer, tumutugtog ka. My Way. Naku po. Sabi ko, yung walang kamatayan, A My very Way. controversial song, yes. Diba? So, sabi ko, in-explain ko naman, ako yung violinista at gitara ako, hindi ako marunong kumanta. Hindi ka kumakanta. Hanggang pinipilit niya, makulit na. Naglabas ng baril. Inakbayan ko, and now, and this near. Alam mo, uy, ba't gano'n, no? Yung kantang yan, ang dami na rin namatay dyan, di ba? Pero pagtapos nun, dahil sa baril, napakanta ka. natuwa siya. Opo. Abay, pagtapos nun, regular na siya pumupunta ron, kaibigan na kami. Hindi na siya namimili. Oo, hindi na namimili. Tapos, so sabi ko, hindi ko malaman kung tunay na kaibigan to. Dinaan ka sa takot. Grabe, no? Ay, naranasan ko rin yan. Tayo matagal ng takot. Yeah. Oo. Alam mo, nung ako'y nakikibahagi lang tayo, no? Yung ating mga mentor ngayon na kung saan talagang nasa, rurok ng tagumpay, di ba? Nakaranas na sila ng magagandang estado sa buhay. Pero ikaw, Sir Jan, bakit hanggang ngayon, parang love mo pa rin ang music, love mo pa rin tumulong, love mo pa rin yung mga ginagawa mo, di ba? Ang dami. Alam mo, Julie, sana lahat ng mga Pilipino, sana ganun mag-isip dahil paano tayo uunlad
kung hindi mo tatapusin yung sinimulan mo. Yun. Diba? Yung advokasya. Pagtapos nung lahat, siguro nagkaroon ka ng pangalan, naging successful ka, pero hindi natapos dun yun eh. Kailangan may ibig sabihin yung buhay mo. Yun. Diba? That's it. Oh. Dahil kung wala ka nun, walang saysay ang buhay mo. Kung pabanjing-banjing ka lang, tapos nagra-rugby ka lang doon sa kanto, o kaya umiinom ka ng gin bulag doon sa tindahan, walang mangyayari sa'yo eh. Wow. If all of us were industrious, dati kasi ang Pilipino kilalang masipag. Magaling. Diba? Yes, sa lahat ng bagay, Oo. Ang nangyayari tuloy sa atin, yung work attitudes din ng karamihan, ang unang tinatanong agad sa trabaho, magkano? Okay. Diba? Imbis na kumbinsihin mo yung Okay. yung employer Okay. na kunin ka na, oy, sir, magaling ako, masipag ako. At saka, hindi, magkano agad eh. Okay, John, time out muna tayo Sure. again. Ayan, ilang paalala po mula sa ating himpilan. Ang oras po, alas 11:45 ng umaga. Yes, 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 yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yahoy! At syempre, sa huling bahagi ng ating programa, Yes, Yes Show, Topacio. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio, ay narito ang ating hinahangaang musician, advocate. Let's welcome again, ayan, John Lesaca. Hello. Oo, di ba? Sa pangalan kasi, matunog na eh, no? Kita mo si Sir Dennis eh. Hindi niya kilala ka personally, pero nung narinig yung John Lesaca, ay sir! Oh, di ba? Tuwan-tuwa siya. Alam mo, ganun din ako eh. Pag meron ako naririnig na familiar, na talagang masaya ako eh. Ganun. Dapat mga kaibigan, ito lang yung aking payo, na sana po, pag meron kayong something na natutuwa kayo sa isang tao, huwag niyong ipagkait na sabihin. Yan. At syempre ngayon, ay Kuya Rick Nicolas ng Manila Bulletin, happy birthday to you. Yan. Uy, At happy hindi lang po birthday. yan. Syempre, si Mavs Salonga. Ay, Maverick Salonga, happy birthday to you. Tsaka yung mga nag-birthday kahapon. At nung mga nakaraan pa ngayong buwan ng Mayo, happy birthday sa inyong lahat. Ayan, Nessie Rosales, siyempre, happy birthday. At si Junjun Mondehar, happy birthday sa inyong lahat. And of course, sa Sunday, birthday naman ni Tisay. Ayan, Padlan, yan. Yung mga gustong kilala niyo siya, puntahan niyo po siya. Welcome po sa kanya, sa kanyang tambayan ni Tisay. O, di ba? At syempre, mga kaibigan, Sir Jan, thankful tayo sa ating mga blessing na pagbigyan mo ako, ha? Salamat sa'yo. At ako po'y, sabi nga sa inyo, nawalan ako ng tatay. 9 years old lang eh. Ang hirap pala ng walang tatay, no? That time, Oo. 9 years old, nawala akong ama, di ba? At saka mahirap maintindihan yun. Opo, hindi ko, ganung edad. totoo yun. Tapos yung mami ko, laging umaalis. Sabi ko, bakit lagi na lang ako walang kasama? Sabi ko, ganun. Ganun ako nun eh, nung bata-bata ako. Kasi nga po, wala na akong daddy, mami lang, di ba? At that age, sabi nga nila eh, alam mo, Job, maswerte ka. At kahit hindi ka man masyadong binantay ng mami mo, pero naging maayos kang tao. Yun lang, di ba? Sapat Kaya na nga raw. hindi mahirap na mag-guest, na pumayag akong guest dito. Dahil, hindi, alam mo kagad kung mabait yung tao na nakausap mo, di ba? Ganun ba yun? Oo, dahil pag maayos yung dating sa'yo nung mas madaling, mas open ka sa kanya. Salamat po, Dahil, salamat po. kesa naman yung kunwari, mayabang na antipatiko na, siyempre, Pero alam mo, nagpapasalamat tayo kay Boss Edgard. Yan, salamat po, Uy. Boss Edgard. Yan. Yes, oh, Edgard. Kilala ho kayo, sir. Boss Edgard. Yan. Oh. Ni John Lesaca. At hindi lang yan, lahat ng mga Kabangon family, yan, salamat po sa inyo. And also, Attorney Macnil Rante. Attorney, nagkakasalisi tayo lagi. I want to see you. Ayan, syempre yung ating mga kaagapay, si Ma'am Ceci, si Sir Nolly Lacuesta. Of course, sa inyong lahat, nako, maraming salamat po. Kahit hindi pa tapos yung usapan. Ayan, kasi alam mo, meron ang ganda ako... ng studio dito, ha? Ay, thank you. Oo nga, swerte ko nga. Nakarating ako dito sa magandang studio kasi nasanay ako sa fifth floor. At sa fifth floor kasi talagang simple lang ang Oo, dating, oo. no? Pero dito, wow. Hindi, parang bahay. Parang nasa Hollywood tayo. Oo. Hollywood. Well, anyway, Sir Jan,
alam nyo, siguro ito na ho yung pagkakataon na kayo po magbigay ng inyong mga few words para ho sa ating pagtatapos ng ating programa. Unang-una, gusto ko lang paalala sa lahat na isang araw, magiging senior din kayo. At kayo, pag naging senior, wag nyo na hintayin na abutin nyo yung edad na yon. Ngayon pa lang, asikasuhin nyo na, mahalin nyo na yung mga nakakatanda sa inyo. Ngayon kasi, lalo na mga kabataan, madalas sumasagot sa mas matanda. Well, anyway, it's a generation gap. Iba na talaga ngayon, moderno na kasi ngayon At saka bakit parang yung mga bata, pag sumasagot, lalo na yung mga maliliit, yung mga baby type, pag sinagot yung matanda, parang natutuwa pa sila. Oo. Which is mali po yun. Dapat we should teach them na ano yung tamang pagsagot. di ba? Oo. Pero palagay ko, Juvie, ang dahilan kasi nun, since digital na, mahilig sa cellphone, sa iPad, sa computer, ang mga napapanood nila mga programa, ang mga TV shows o mga sine na nakikita nila na usually gawang Hollywood yan or kahit sa Netflix pa yan di ba? Ang mga pinalalabas doon, yung mga hindi kaugali ang Pilipino Bakit nga ganon? Di ba? So, Opo. makikita mo, lalo na ngayon, marami na naghuhubad na nag-aano sa sine. Yan. Hindi naman ganyan dati. So ngayon, akala ng mga kabataan, Bata. normal Tama. yun. Pag normal yun, kita mo ngayon, may problema tayo dahil yung mga pre-teen or teen pregnancies natin ngayon, Yes. ang taas ng Dami, no? ang hindi naalalaman ng karamihan, pag medyo ang promiscuity, yung ika nga open masyado sa sex, alam mo, that is one conduit ng cervical cancer. Napapasa yan sa di kawawa naman yung mga babae. Diba? So, mahirap yan. Lahat yan tali-tali. So, nawawala yung kulturang Pilipino. I-maintain natin yun dahil sa atin, sa buong bansa natin, sa buong region natin, kita mo Japan, ang kultura nila, mahal na mahal nila, pinopromote nila sa buong mundo. Korea, Yeah. nanonood ka ng mga telenovela o kaya mga K-pop. Ang disiplina, yun ang pinakang importante. At mahal nila yung bansa nila. Pagdating sa atin, chop suey. Chapsoy tayo. Diba? Halo-halo. Kaya kahit sinong Pangulo ilagay natin dyan, ako nga, hindi ako naiinggit na ang Pangulo ngayon si President Bongbong. Mahal ko si Bongbong, ha? Nung araw pa, no? Oo, kaibigan ko yan. Pero hindi ako naiinggit sa kanya. Ang tindi ng problema dito ngayon. Aha. Ngayon, kaya nagkakaroon ng ganyan problema, yung mismo mga tao, yung mga Pilipino mismo, Opo. hindi nagko-cooperate Yung parating galit ba sa buhay, kaya tayo naghihirap. In fact, ang tawag ko dyan, we are a third world country going on fourth. Oh, no. Wag naman po sana. Apat. Opo. Pero I hope lang na mag-cooperate lahat. Dahil lahat ng kung sino man maging presidente, dapat sinusuportahan na lang natin. Dahil wala naman tayong Wala na katapusan rally, no? Oo. Yung kara-rally ng mga tao, So, grabe. nawawala yung pagkakaisa ba? Pag wala yung pagkakaisa, paano? Hindi mo na alam kung tunay na Pilipino ka na Ayun. Di ba? Ako, alam mo, Sir Jan, thankful ako sa inyo at marami tayong dapat pasalamatan. Dahil kaya naging possible itong ating programa ay dahil din sa mga taong ito. Ayan. Pasalamatan natin si Sir Drew Nasino, ang ating desk editor. Ang ating tech engineer, Winner Contehino, Jenny Rico Hermoso, Ken Sale and Jem Barbon. Yan. Ang broadcast IT natin, si JV Dominguez, teleprompter, si Neil Joy Abelia. Ayan. At syempre, yung ating mga writer, ayan, nandyan po si Katrina Gonzalez and si Raisa Dadia. Yan. At ating CAs, nandyan si Yasmin Pantaleon, Daniela De Guzman, yan. At si Jacqueline Santos. At tabayanan nyo mga kaibigan ng napakagandang programa ni Sir Drew Nasino, ang Bali Tambayan. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, meron pa tayo. Sabi ni Atty. Teka, ubusin natin. Hindi tingnan niya oras talaga But then, salamat po sa lahat po ng mga may birthday
today. Alam nyo na kung sino kayo. Happy birthday po sa inyong lahat at kailangan magpapansit kayo. Yan. Okay. At hindi lang po yan, alagaan natin ang ating mga sarili, lalong-lalo na yung mga kasama natin sa bahay. Huwag nating hayaan na sila po'y umaray. Kayo na ho mismo, kung kayo nakakaintindi ng healthcare, dapat po gawin nyo na ngayon pa lang habang mas maaga. At hindi lang yan, Sir Jan. Ako po'y nagpapasalamat sa EMS, Emergency Medical Service at Response Team na aking pong sinalihan. Scholar po tayo ng TESDA. At salamat po kay Dr. Melvin Villarus and Company. Salamat po dahil siya po nag-offer sa amin ng free check-up, free everything, lahat, and training. Muli po mga kaibigan, sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Juvie de Guzman na nagsasabing, I love you all. Bye! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!